Sino po dito ang gusto maging fruitful ang buhay sa taong ito? Sapagkat kaya po naging team po natin yan. Sa kabila ng kadiliman, sa kabila ng pandemya na ating pong naranasan, 2021, naniniwala po ko na meron pong spirit na namamayani sa ating pong, sa lahat ng kapuluan, kapag po tayo ay talagang sumunod lamang sa Panginoon, mangyayari po yung gustong mangyari ng Panginoon. Nais kong puntahan po natin yung ating pong tema na fruitfulness. Sinabi ng ating pastor na kung saan ay maka-focus po tayo doon po sa fruitfulness. Ang pagiging fruitfulness ay ito ay hindi lamang sa church. Naniniwala ko hindi lamang sa paglago ng simbahan o sa pagdami ng mga miyembro. Higit sa lahat, ang unang-unang tinatamaan ng fruitfulness, ang ibig sabihin to ay yung merong masaganang buhay. Buhay na kasiyasiya at buhay na kaaya-aya. Yun po ang nais ng Panginoon. Sapagkat ang sabi niya sa kanyang salita, ang magnanakaw ay nagpunta dito upang magnakaw, magwasak, at pumatay. Subalit ako ay nagpunta dito upang kayo ay maging fruitful. Fruitful na magbibigay siya ng kaginawahan sa buhay at kasaganahan sa buhay. Yan po yung ibig sabihin ng fruitfulness. Okay. Maaring yung iba ay magkaroon ng magandang trabaho, yung iba ay magkaroon ng yung business ay maging fruitful, lumago yung business. At hindi ko sinasabi magkaroon ng magandang asawa, okay? Pero kasali na po yun, okay? At sa pamilya ay talagang magiging fruitful, maayos sa mga anak, at mapagmahal na mag-asawa. Okay? Dati ay nagbabangayan, pero sa taong ito ay magiging fruitful ang inyong buhay. Sino po dito ang gusto maging fruitful ang buhay sa taong ito? Alam nyo, kanina habang nagwo-worship, merong word na tag ito na pumunta sa narinig ko sa Panginoon, sa puso ko. Yung pong, ano ba yung ating team last year? Ang team po ay year 2020, yung pong vision. Ibig sabihin, yung clear vision 2020 po yan. Kumbaga sa mata, pagka meron po tayong clear vision, ang ibig sabihin noon ay malinaw. 2020 po yon. At ito po yung nireveal sa akin kanina ko lang. Tontuwa sa Panginoon. Sapagkat kaya po naging team po natin yan. Sa kabila ng kadiliman, sa kabila ng pandemya na ating pong naranasan, simula pa lamang noong January, talagang grabe po, no? January, pumutok ba yung bulkan? Okay. Tapos, yung March, nagkaroon ng lockdown hanggang sa ilang buwan, 9 na buwan. Tapos yung pandemic hanggang ngayon ay ranas na, nawala ng trabaho, baksak ang business, baksak ang lahat ng negosyo. Yung mga company ay talagang nagsara, humina, kaya maraming nawala ng trabaho. Pero yung vision 2020, ito pala yung ibig sabihin. Bakit 2020? Dapat maging malinaw yung ating mga spiritual eyes upang makita natin ang kagandahan na ipinagkakaloob ng Diyos kahit sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kawalan ng trabaho, meron dapat pong makita tayo na magandang inihahanda ang Diyos sa ating buhay. Alam nyo, yung hindi nakakita na maganda, yung walang vision na 2020,
Yun po yung talagang nagrereklamo, yun po yung talagang patuloy na talagang nagkakaroon ng hikahos. Pero po yung merong vision na 2020, alam po ba ninyo, sabi niya, Pastor, itong 2020 na to, itong pandemic na to, ay lalong gumanda yung buhay namin. Totoo po yun, kasi malinaw po yung kanyang mata, malinaw yung kanyang isip eh. Pagka malinaw ang iyong isip, talaga nakakapag-isip ka ng maayos. Nakakadiskarte ka ng maayos, nakakatrabaho ka ng maayos. Paano? Walang trabaho. Pag malinaw ang isip mo, nakikita mo ang laki ng opportunity. Oh, hallelujah. Ang ganda ng opportunity. Ang laki ng opportunity pala kahit pandemic na ito. Amen? Ako pinaniniwala, mga taga-Kalamba, JCL, mukha yatang, kahit sabi niya, pandemic, walang makain, pero nakita ko, lumulusog eh. Okay? Praise God. So, puntahan po natin itong taong to, itong year na ito, na kung saan ay magkaroon po tayo ng fruitfulness. Paano ba tayo magkakaroon ng fruitfulness itong year 2021? Naniniwala po ako na meron pong spirit na namamayani sa atin pong, sa lahat ng kapuluan. Kapag po tayo ay talagang sumunod lamang sa Panginoon, mangyayari po yung gustong mangyari ng Panginoon, lalong-lalo na dito po sa JCLM Kalamba. Amen. Hallelujah. Sino po ang gustong gumanda ang buhay? Okay. Yung mga nagtaas ng kamay, gaganda buhay niyan. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, okay, nako. Ulit na, hindi, huli na. Okay. Saka na lang, okay. Ang key to fruitfulness ay yung pong magandang spiritual life. Totoo po yun. At ito po ay isang nakita ko po, napatunayan ko po na kung saan ay merong malakas na espiritu, malakas na pamumuhay espiritual. Yun po yung mga taong talagang pinagpapala at lahat ng kanyang gagawin ay pinagpapala ng Panginoon. In Deuteronomy chapter 28, nakita po doon yung pong lahat po ng mga spiritual na tao, ito po yung masusunod rin sa Panginoon. Isa doon sa sinabi na, if you obey, the blessings will follow you. Why? Because you are spiritual. The blessings will accompany you and the blessings will overtake you. At sinabi rin doon na lahat ng gawin ng iyong mga kamay ay magiging pagpapala. Amen. Okay. Ang title po natin pong pag-aaralan ngayon, The Spirit Gives Life. Ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ito po yung sinasabi na hindi ito yung buhay na malungkot o buhay na hikahos ang buhay, kundi yung buhay na makasiyasiya, buhay na masakanang buhay. Okay? Yun po yung nais ng Panginoon. Kaya nga nagtuturo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, dito po tayo natututo. In John chapter 6 verse 63, sabi po diyan, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of spirit and life. Yung word, yung salita ay spirit. Okay. Siyempre, the Spirit, yung salita ng Diyos. Okay? And Jesus is the Word. In John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. At ang salita ay nagkatawan tao. So sa makatuwid, sino yung salita? Si Jesus. At ano ang salita? God. Okay. Ano ang God? Spirit. Okay. Kung tayo punong-puno ng Spirit, punong-puno po tayo ng salita ng Diyos, ito po ay nagbibigay ng buhay na maganda. Sabi ng Panginoon, and I have spoken to you, they are full of spirit and life.
Alam po ninyo, yung buhay na pinag-uusapan po dito, hindi buhay na magulo, hindi buhay na kaguluhan o kahirapan. Kung hindi ito ay full of life, abundance life. Ito pong lahat ng pong ating binabanggit po ito, kung titingnan po natin, ito po yung natutunan ko, pumunta po kami ng Korea. Isa po ako sana biyayaan na makapunta katravel ng Korea at doon po ay meron pong isang pastor po doon na Koreano na nagtuturo at malinaw sa aking isipan, ito po yung hindi ko nalimutan. Sabi niya, kapag ka naintindihan mo itong Book of Genesis, maunawaan mo lahat ng book sa Bible. At dito nagsimula sa Book of Genesis, in the beginning. Okay. So dito, nakita ko rin, mukhang may katotohanan sapagkat yung creation ng Panginoon, dito nagsimula ang lahat ng bagay. No? Sabi nga doon, ay lahat ng nilikha ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay, ano yung salita? Spirit. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Okay. At dito po ay lahat ang sinabi niya, let there be light. At nakaroon ng liwanag, magkaroon ng tubig, magkaroon ng lupa, magkaroon ng lahat na nakikita natin, magkaroon ng ibon sa himpapawid, lahat sa pamamagitan ng kanyang salita, ito ay nalikha ng Panginoon. Why? Because the words is very powerful and that is the Spirit. And the Spirit is very powerful. Just imagine kung meron kang Spirit ng God, okay, the Word, ano mangyayari sa'yo? Abay, magiging makapangyarihan ka rin. Why? Because the Word is powerful. At dito, in Genesis chapter 1, in verse 27, okay, Genesis chapter 2, verse 27, then the Lord God formed a man from the dust of the ground, and breathed into his nostril, and the breath of life, and the man became living things. So, ito yung gusto ko maunawaan po natin, kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Kanina sinabi natin, sa pamagitan ng salita, nilikha ng Diyos ang lahat. Amen? At nilikha ng Diyos, kung sinabi ng Diyos, magkaroon ng tao, magkakaroon ba? Amen. Sapagkat siya makapangyarihan, pero hindi ganoon ang ginawa ng Diyos. Ang pagkakalikha ng Diyos, sabi doon, sa ating binasa sa 2:27, na kung saan, sabi nga doon sa Genesis chapter 1, verse 26, sa 26-27, sabi po doon, let us make a man in our own image. Lumikha tayo ng tao na kawangis natin. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang tao yan? Kung tao yan, kamukha yan ng Diyos. Oo. Bakit? Pastor, pangungilong ko. Kamukha ka ng Diyos. Okay. Ano pa? Kamukha ka ng Diyos. Bakit siya maganda? Kamukha rin siya ng Diyos. Kaya pag harap mo sa salamin, ang cute-cute mo, ang gwapo mo, ang ganda mo, sapagkat ikaw ay kamukha ng Diyos. Hindi mo pwedeng pintasan ang sarili mo. Huwag mo ikumpara. Pag pinintasan mo ang sarili mo, mukha yata nagkamali ang Diyos . Pwede ba magkamali ang Diyos? Hindi. Mukha yata nagkamali kasi yung itim ko, yung siyang puti . Ang ibig sabihin na doon ay yung kamukha ng Diyos, yung karakter ng Diyos. Di po ba? Kahit anong ganda mo ng physical appearance mo, kung pangit ang ugali mo, ang sasabihin sa iyo, ang pangit mo. Pero kahit anong itsura mo, kapag ka you're full of spirit, gumaganda ang iyong ugali, gumaganda ang iyong karakter, kamukha ka ng Diyos, ang sasabihin sa iyo, oy, ang ganda mo, okay. Ang guwapo mo. Kasi hindi yung physical appearance na nakikita sa iyo, kung hindi yung puso, yung kalooban ng iyong puso ang nakikita.
Okay? So sabi ng Panginoon, let us make a man in our own image. Kaya nga, hindi sinabi ng Panginoon magkaroon ng tao. Hindi ganoon. Pero kung sinabi niya magkakaroon, ang sinabi ng pagkakalikha ng Diyos, kumuha siya ng alabok. Sabi niya, dust from the ground. So yung dust, alabok o kaya ay lupa. Tayo ay nanggaling sa lupa. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, special ang pagkakalikha sa tao. Ito yung tinatawag na obra maestra. Gusto niyang hulmahin ka sa kanyang mga kamay. Pinaghirapan ka ng Diyos. Kaya malapit sa iyo ang Diyos. Mahal ka ng Diyos dahil pinaghirapan ka ng Panginoon. Hallelujah. No, nilikha ng Diyos, ano kaya ang inuna, kapatid? Kuko o ano? Tainga muna, ilong muna, o whatever. Basta ito ay nalikha ng Diyos. Kompleto, pati yung internal organ, lahat na forma, isang napakagandang obra maestra ang nilikha ng Diyos. Pero kung babasahin po natin ang Bible, ito po yung aking understanding. Nilikha ng Diyos ang tao. Kailan nakaroon ng buhay? So sa makatuwid, nung pinormahan ng Diyos ang tao, walang buhay. No, pastora, wala pa. Nung ito'y nakaroon ng buhay, nung ito'y kanyang hiningahan. Saan hiningahan? Hindi sa taenga, hindi sa bibig, hindi dito. Kung hindi sa ilong. Tama po yung design ni Lord. Pag kayo hihinga, wag sa bibig. Paano sabihin ng hininga sa ilong? Ganon. Yun ang sabihin. Yun. Kung ganon, nako, ano tayo, mukhang hindi tama, no? Pagka ganon, sarap, no? Okay. Lalo na sariwang hangin. Espiritu ng Diyos. Ang ikinarga ng Diyos sa tao ay yung kanyang espiritu. Nung hiningahan ng Diyos ang tao dito, pumasok sa kanyang ilong at yung kanyang buong pagkatao ay nakaroon ng spirit, full of spirit. Saka nabuhay ang tao. Hallelujah. Buhay na buhay. Amen. Okay. So tingnan po nito ha. Hindi po doon natatapos. Ito po yung sinasabi po natin kanina. Bakit ka magiging fruitful? Sabi ko, sino gusto maging fruitful? Taasan ng kamay. Ito po yung atin pong dapat maunawaan. Kung gusto natin pong maging fruitful, umasenso buhay po natin, gumanda po yung buhay po natin, gumanda yung pamilya po natin, maayos na pamilya. Of course, siyempre, kasama na po ang church dito kasi hindi po tayo magiging maayos po yung ating spiritual life kung wala po tayo sa simbahan. Okay, ang tao na wala sa simbahan, hindi po maayos ang buhay niyan. Kasi nakakasalimuha niyan yung mga walang espiritu. Amen. And lahat ng mga spiritual bagay, yung mga magagandang bagay na pagsunod sa Panginoon, yun po yung ginagawa niya kaya nagiging maayos ang buhay. Naalala ko yung sinabi ng kanta, Pastor, eto siguro alam ito, sikat na sikat tong araw eh. Sabi niya, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Totoo po yung sinabi nung kumanta, kung sino man ang gumawa noon. Bakit? Lahat naman ng tao gustong bumait, di ba? Lahat ng tao gustong magbago. Lahat ng tao talagang makaranas ng talagang maayos na buhay. Pero bakit hindi magawa? Gustong bumait, bakit hindi magawa? Kasi wala si Kristo sa kanyang puso eh. Walang espiritu ni Kristo sa kanyang puso. Pero ang isang tao na punong-puno ng espiritu ni Kristo sa kanyang puso, hallelujah, doon nagkakaroon ng transformation. Nagkakaroon ng pagbabago yung kanyang buhay.
Pag nabago yung kanyang buhay, kasunod noon ay ang physical. Sabi nga naalala ko yung sinabi turo ng ating ang tatay sa G12, si Cesar Castellano, sabi niya doon sa Ephesians chapter 1 verse 3, sabi niya, lahat ng spiritual na bagay ay pinagkaloob na sa inyo. Sabi niya, if you conquer it in spiritual realm, it will happen in physical world. Pag napagtagumpayan natin ang kung ano man yung sa spiritual realm, spirit, ito yung mangyayari sa physical world. Amen. Okay. So tuloy po natin doon. Ito po yung isang nakatutunan ko at nakapagbigay sa akin ng talagang yung attention ko dito kung paano po tayo naging fruitful. Okay. Una, yung hininga ng Diyos, which is the Spirit of God, ay nakapaloob na po sa atin yan. Embedded na sa atin yan. Okay? Amen? Hallelujah. Sabi dito, in verse 28 ng chapter 1, sabi yon, and God bless them. Okay, bakit pinagpala ng Diyos? Pinagpala na ng Diyos ang tao. Bakit? Kasi meron siyang taglay ng Spirit eh. May taglay siya ng Spirit. Pag ikaw'y pinagpala, ang tawag doon ay fruitfulness. Fruitful ang buhay mo dahil pinagpala ka na ng Diyos. Bakit ka pinagpala ng Diyos? Kasi meron kang Espiritu ng Diyos. Naniniwala po ko, ang lahat ng tao na puspos ng Espiritu ng Diyos, yun po yung pinagpala na ng Diyos. Hello? Ano pa? Tingnan po natin dito. Isa-isahin po natin yung fruitfulness po dito. Sabi niyan, and God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Of course, dito pong context na to, ay yung pong sabi niya, increase in number, mag-anak kayo, magpakarami kayo ng anak. Yun po yung sinasabi dito. Pero naniniwala po ako, hindi lamang yun sa pagpaparami ng anak. Yung tinutukoy dito itong increase in number, yung fruitfulness. Naniniwala po ako na talagang nais ng Diyos na tayo po ay sumagana po yung ating buhay. So the word be fruitful. Ano po yung ibig sabihin ng be fruitful? That is a command. Maging fruitful ka, mamunga ka. Meron kang kakayanang mamunga. Meron kang kakayanang sumagana ang buhay mo. Meron. Bakit? Kasi nasa iyong Espiritu ng Diyos eh. Amen? Alam po ba ninyo, yung mga tao na nakita ko na wala namang masyadong pinag-aralan, pero nung naintindihan niya, yung buhay niya ay hindi hanggang doon lang, pwede pala siyang sumagana ang buhay niya. Papatakot ako uli yung aking tatay. Alam po ninyo yung tatay ko, no read yun. Ang alam lamang niyang isulat ay yung kanyang pangalan. Nakikipagbuno pa nga yun sa lapis eh, pag napirma yan eh. Oo. Pero yung tatay ko, noon din naman kami nagbabasa ng Bible, ugali ng tatay ko na kami ay pangaralan niya, kinukuha yung mga pangaral niya, sinasabi niya, naintindihan ko kung saan nanggaling yung sinasabi niya, biblical. Nung nabakabasa ako ng Bible, nung na-born again ako, ito yung sinasabi ni tatay ah. Ito yung sinasabi ni tatay ah. Yung itinuturo sa amin ni tatay, according to the Word of God, hindi naman nakapagbasa ng Bible. Siguro may wisdom eh. Okay? Pero yung tatay ko hindi na natiling mahirap. Oo. Umasenso po yung kanyang buhay. Wala pong alam. Kaya nga sinabi nagkukwento sa akin yung aking isang tito, yung kapatid ng tatay, awang-awa raw siya sa tatay ko. Kasi nag-asawa, wala namang alam.
Kutsero po yun, ang ungutsero. Oo. Walang alam, nag-asawa. Kawawa, oo. Pero alam po ba ninyo, yung salita, ko, baka naririnig lamang ng tatay itong mga salita na to, okay? Pero yun po yung kanyang isinapamuhay. Walang alam kung ano yung kanyang gagawin, pero isinapamuhay po niya na nakaroon po siya ng talagang yun pong spirit na naniniwala ko yung espiritu ng Diyos, yun po yung nagpa-asenso sa kanyang buhay. Naging fruitful po yung kanyang buhay. Alam po ba ninyo, nangyari pa? Yung kanyang mga anak, yung 9 na anak niya, damay sa pagiging fruitful. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Lalong-lalo na. Labon aging kami lahat na magkakapatid. Grabe. Alam po ba ninyo, naniwala po ko, nung lahat kami magkakapatid nakakilala, dahil meron kaming tatay na meron takot sa Diyos. At yun ang ipinapangaral ni tatay. Be fruitful. Sabi ng tatay ko, ayokong lahat, sabi ng tatay ko, una, gusto ko lahat kayo makatapos ng pag-aaral. May power yung salita. Diba sabi ni Lord, let there be light. Lahat ng sinabi, nakatotoo. Yung tatay ko, parang talaga, pag nagsalita, parang Diyos eh. Lahat kayo makakatapos, igagapan ko kayo sa hirap, pagtatapusin ko kayo. Magsasaka. Natapos po kami lahat ng pag-aaral. Na matatapos kami, sabi ng tatay ko, sa pamagitan ng salita, very powerful yung word. Gusto ko lahat kayo maging businessman. Ayoko kayo mag-employer habang panahon. Nangyari po yun. Sa pasimula, namamasukan kami, pero yung sinabing yun, the word, very powerful. Nangyari po. Sabi ng tatay ko, aasenso kayo, mga anak ko. Hindi naman ibig sabihin, wala kaming ginawa, umasenso kami. Naging fruitful kami, be fruitful, nagtrabaho kami. Higit sa lahat, yung salita ng Diyos, inilagay po namin sa aming puso at isinapamuhay po namin. That is the Spirit gives life. Hallelujah. Ano pa? Sabi po doon, and God bless them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Sabi na subdue. Mag-conquer. Conquer. Then, ano sabi dito? Rule over the fish and rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Every living creature. Rulership. Anong sabihin nun? Leadership. Kapag may espiritu ka ng Diyos, hallelujah, isinapamuhay mo yan, ikaw ay magli-lead. Ikaw ay magiging leader. Hallelujah. Whatever. Kung ano mang, hindi, sabi ng Deuteronomy, sabi doon, kung ikaw, if you obey, sabi doon, you will be the head and not the tail. Ibig sabihin, magro-rule ka. Hindi ka tail, hindi ka tagasunod. Hindi ka atchoy. Kung hindi ikaw ay head. Ikaw ang nangangasiwa, ikaw ang magro-rule. Amen. Buhay pa ba kayo? Parang inaanto kayo, hindi naman. Kaya, okay? So, ito po yung sinasabi po dito na talagang, kaya lang, ang tao, makinig mabuti. Makinig mabuti. Ang tao kasi ay, katulad nitong nagdaang pandemic, no? At miski hanggang ngayon, kahapon ay meron pong nag-text sa akin. Ito po yung dating member natin sa San Pedro at napalipat na. Kalambaro sila lumipat eh. Sa text parang umiiyak yung text niya. Hirap sila, ganito, hirap talagang.
walang nangangalaga no? Walang nangangalaga. Kaya yung espiritu talagang nanamlain, nawala, oo. Kaya nga, sabi niya, Pastor, ganito kami. Dami namin bills, hindi na namin kayang bayaran yung aming bills. Kahit anong pagsisikap namin mag-asawa, talagang walang nangyayari sa amin. Hanggang talagang hirap na hirap kami. Parang sinasabi niya talagang, parang gusto na niya mag-give up. Parang gusto na niyang magpakamatay. Kasi wala Okay. Wala talagang sa hirap. Kumakayod sila na talagang, pero wala pa rin. Alam po pa rin nyo? Hindi naman ibig sabihin, huwag kayo magtrabaho, no? Nagtatrabaho no? Kaya masenso buhay namin Pero sinasabi doon sa Matthew chapter 4 verse 4, pakilagay na sa slide. Matthew chapter 4 verse 4, sabi po doon. Sabi ni Lord, man does not live on bread alone, but by the words that comes from the mouth of God. Okay, sa-isayin po natin yan. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ano ba yung sinabi ng tinapay? Ito po yung material things. Hindi, hanap ako ng tinapay, hanap ako ng trabaho, magtatrabaho ako. That is bread. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi lamang sa tinapay, hindi lamang dyan. Sa tinapay, nabubuhay ang tao. Higit sa lahat, pagsikapan mo, higit sa lahat, ikaw ay mabuhay sa mga salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. That is Spirit. Tama lang naman magtrabaho. Pero kapag ka na-neglect mo yung Spirit na nagbibigay buhay, na magbibigay sa iyo ng kaligayahan, ng pag-asenso sa buhay mo. Akala mo, andito, nagtatrabaho ka, dito. Iyon ang nangyari po doon sa kausap ko kahapon. At marahil baka meron dito, na talagang, ka muna ha, Pastor, pasensya ka muna, hindi mo na ako talagang kinakailangan talaga mag-overtime ako, ganito. Puro bread na lamang, puro material things na lamang. Hindi po tayo mabubuhay dyan. Hindi lamang dyan. Of course, mabuti kung may pera ka, okay yan. Bread yan bread. Oo. Pero pagka wala kang espiritu ng Diyos, kawawa ka. Amen? Meron pa kalimitan. Pastor, pag-pray niyo ako, anong gusto mo? Anong trabaho ko? Okay. Pag nakatrabaho ko, magbibigay ko ng tithes and offering. Siyempre, Pastor, natutuwa. Makakapagpagawa tayo ng church. Pastor, mag-a-abroad po ako. At pag nag-abroad ako, hindi ko kakalimutan ng church. Siyempre, talaga, ang pastor, pagka nag-pray, talagang powerful yan. Oo. Magpapapray kayo sa pastor nyo, talagang itong mag-asawa to, talagang pag nag-pray para si Elijah yan. Ang sabi nyo, the prayer of a righteous man availeth much. Abi nung nag-pray, nakatrabaho, nakapag-abroad. Abi nalimutan, natrabaho na lang ng trabaho. Nawala na sa church. Yung pangako, nawala na. Ano nangyari? Kalimitan, Hindi naman 100%, pero kalimitan, nasisira po yung buhay. Nalimutan na yung salita ng Diyos Nalimutan na yung Diyos Yung kausap ko kahapon, parang nawala na nag-mentor, nawala na salita ng Diyos. Okay, kaya naging disaster po yung kanilang buhay. Man does not live on bread alone. Hindi lamang sa material na bagay. Pwedeng ikaw ay umasenso dahil nagtatrabaho ka, masipag ka, pero sasabihin ko po sa inyo, ang tunay na kayamanan ay hindi matatakpuan sa kayamanan. Ang tunay na kayamanan, matatakpuan lamang natin ito sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Bakit? Pagka nasa Panginoon ka, secured ka, yung peace of mind nasa sa iyo. Meron kang kagalakan, joy, peace, kindness, goodness. Hallelujah. Self-control.
Iba po yun eh. Iba po yun kaysa sa kayamanan. Sabi ng Bible, makamtan mo man ang kayamanan ng buong sanlibutan. Okay, Matthew chapter 16 yata yun, no? Okay. Kung ang kapalit naman ito ay ang iyong kaluluwa, baliwala. Kahit napakayaman mo, kung mapapahamak ang kaluluwa mo, paano hindi mapapahamak ang kaluluwa mo? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng kaligtasan at hindi ka mapapahamak. Dito sa ibabaw ng mundong to, pati yung kaluluwa mo hindi mapapahamak. That is spirit. Amen. Hallelujah. Ito pang isa. In Matthew chapter 6, sabi po doon, yung pong alalang-alala, sino po dito yung nag-aalala? Okay. Of course, lahat tayo, hindi po tayo ligtas po dyan sa alala. Pero ito po yung tinuturo po ng Bible, tinuturo ng Panginoong Jesucristo. Sabi doon, do not worry about anything. Sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 31, 33, so do not worry saying that what shall we eat? Ano po yung ating kakainin? Yan, mga alala, mga nanay, no? Pagka nawala ng palabiga, wala ng bigas sa palabigasan, kumakalantog na, no? Nung araw kasi, Pastor June, naalala ko nung maliit ako, ang lagayan ng palabigasan namin noon, yung lata, yung lata ng biskwit ba? Oo. Tapos yung gatang na takalan, yung gatas. Eh di pagka nagkalampagan, pagka tumama yun, di maingay yun, no? Eh pagkakaunti lang ingay, pag sumasalo, ang ingay, no? Okay. Pero pagka puno, gano'n, ganun narinig eh. Pero pagka kaunti lang, talaga naman, no? Okay. Eh, ang mga nanay, okay. Alam ko na talagang pagka nakita natin na medyo kinakapos na, sila po yung nag-iintindi sa sa mga pagkain, no? Ano kakainin ng mga anak ko, ano kakainin itong asawa ko, ano ipapadedi ko sa anak ko, no? Wala ng Pero sabi ng Panginoon, do not worry about what you eat. Do not worry about what you drink. Do not worry about what you wear. Yung mga basic need natin. Ito yung sinasabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Sabi nga doon, sabi niya, tingnan mo yung mga ibon. Nakita na ba kayo ng ibon? Yung, sabi niya, lumilipad, look at the air. Look at the sky. Tingnan mo yung ibon doon. Anong ginagawa sa air? Siyempre, lumilipad, no? Okay. Hindi naman sa air nakadapo. Sa puno yon. Okay. So, lumilipad sila. Okay. Nakakita na ba kayo ng ibon na lumilipad tapos ay biglang bumaksak? Oh, ba't ka bumaksak? Namamatay na ako sa gutom. Wala pong ganong ibon. Maaring lumilipad, may bumaril. Bakit mo rin? Nabaril yata, ano? Pero yung namatay sa gutom na ibon, nakakita na ba kayo noon? Wala pa. Okay. Kahit kausapin yan, walang namatay na ibon sa gutom. Sabi ng Bible, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hindi nagtanim, hindi nag-ani, hindi nag-ipon, pero kahit kailan, hindi pinabayaan ng Diyos. Mas mahalaga ka kaysa ibon. Hallelujah. So, do not worry. Okay? So, tingnan natin. Sabi po dito, do not worry. Sabi yan, for the pagans runs after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Alam ng Diyos na kailangan mo lahat yan. Pero ano dapat po natin gawin? Sabi po dito, sa halip na mag-alala ka, anong gawin mo? But seek first. Una first. Ano yung first na unahin mo? The kingdom of God and His righteousness. Narinig ko dito, nagsasalita dito yung, hindi ko kilala pangalan eh. Sabi niya yung righteousness. Ano ba yung righteousness? Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos.
Ano ba yung pagsunod sa kalooban ng Diyos? That is spirit. The Spirit gives life. Hallelujah. Unahin muna natin the kingdom of God. The kingdom of God, ito ay gobyerno, merong ipinasusunod, merong word, the Spirit, and righteousness. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, sundin natin yan. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all. Ano yung all? All these things. Lahat ng iniisip mo, lahat ng pinagwo-worry mo, all these things, idadagdag, ibibigay sa iyo ng Panginoon ang pangangailangan mo. Hallelujah. Sabi nga ng Bible, John chapter 15, if you remain in me, and my words remain in you. Ano yung words? Spirit. Remain in you. Ask whatever you wish, and it shall be given to you. Sino nagsalita noon? Si Jesus, the God, the Spirit. Pag nagsalita, surely, totoo, ito ay hindi makakabula, gagawin ng Diyos. Pero pag ang tao nangako, napapako. Oo. Naku, marami na ngayon politiko na talagang nagagala ngayon kasi malapit na po yung kandidato, mga ngako na naman. Oo. Pero alam po ninyo, ito pong ating sinasabi, ito pong pinag-aaralan po natin, this is according to the Word of God. Totoo. Maniwala kayo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Oh, hallelujah. Sino ba dito yung kung minsan nag-aalala? Kung minsan nag-aalala, hindi natin maiwasan yung mag-alala. Pero wag kang manatili doon sa pag-aalala. Alalahanin mo na merong Diyos. Merong kang Diyos. Hallelujah. Yung Espiritu ng Diyos inilagay sa iyo. Huwag mong kalilimutan yan. Iyan yung makapangyarihan. Yung kapangyarihan mong yan. Gamitin mo yung kapangyarihan yan. Hallelujah. Para hindi ka manatili dyan sa iyong kinalalagyan. Meron ka pang kapangyarihan. Oh. Amen. Hallelujah. Alam po ninyo, ito pong espiritu na to, ito pinagpapalago rin ng simbahan eh. Okay. Ang bawat membro ng JCLM Calamba, ako balitang-balita ko, no? Isa kayo sa church na talagang lumalago at sa buong Calamba. Alam niyo ba yon? Ha? Hindi. Oh, hindi. Ito, sasabihin ko sa inyo. Alam po ba ninyo, nung araw, in JCLM Calamba, isa ito sa pinagtatawanan ng mga ibang mga pastor. Kasi ang liit eh, ang liit. Pero alam po ninyo, yung pastor ninyo, tsaka yung pastora nyo, na natili pinanghawakan ng salita ng Diyos. Alam niyo ba istorya nito? Nagsimula sa walang-wala. Pero pinanghawakan ang salita ng Diyos. Araw-gabi talagang lumuluhod. Baka kayo kasama noon sa panalangin. Okay. Grabe, anong ginawa? Dahil puspos ng Espiritu ng Diyos, nakabili ng lupa. Walang pera yun, no? Kapatid. Bumili, walang pera. Pero nabayaran naman. May lupa. Walang building. Nagpatayo ng building, walang pera. Totoo po yun. Abay, nagtataka yung hardware. Ang laki na pala ng utang mo dito ah. Ba, ewan ko sa inyo. Bigay kayo ng bigay eh. Naitayo. At nabayaran, bayad na yung utang. Oo. Alam po ba ninyo, yung iba mga pastor ang tingin, JCLM, Calamba, sa inyong pastor at maging sa inyo, talagang kayo ay naging kahanga-hanga sa paningin ng ibang mananampalataya. Bakit? Balitang-balita na talagang yung paglago ng simbahan. Ako po'y naniniwala, kaya po nagkaganon. Dahil una, sabi nga dito kanina, mahal nyo ang Diyos. Pag mahal natin ang Diyos,
ay palagi po tayong punong-puno ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Yun po yun. Okay. Ito po yung ibig kong sabihin. In John chapter 4 verse 13, sabi po dito, Jesus answered, everyone who drinks of this water, naka-post ba? Okay. Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Alam po ba ninyo yung istorya nito? Meron pong istorya pinanggalingan yan eh. Ano po yon? Ito po yon. Si Jesus sila po ay naglalakbay at nakatakpo sila doon sa lugar ng Samaritano. Alam po yung mga Samaritano, sila po ay naniniwala rin sa Diyos eh. Kaya lang naging outcast sila kasi may mga Jews na nag-asawa ng hindi nila kalahi. Kaya sila ay na-outcast at tawag sa kanila ay Samaritan. Doon sila dumaan at ang Panginoong Jesus ay umupo doon sa balon. Ito'y ginawa ni Jacob at yung kanyang mga alagad na iwanan siya doon ay bumili ng pagkain. Merong isang Samaritana babae na umiigib. Pag-igib doon, hindi timbadala eh. Ano ba ang ginagamit noon? Banga. Okay, banga. Okay. Banga. Siguro nakaganon. Nakita niya si Jesus na nagkaroon ng kwentuhan. At na-share ni Jesus tungkol doon sa water na nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus, kung iinumin mo ang tubig na ibibigay ko sa iyo, the water represent the Spirit. The water represent the anointing. The water represent the Word. Okay, the Spirit. Okay. Kung iinumin mo lamang ang tubig na ibibigay ko sa iyo, hindi ka na muling mauuhaw. Okay, sabi ng babae, ay, Ginoo, bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo para hindi na po ako mahirapan sa kaparit-parit to. Kaiigib, mahirap umigib eh. Okay. At para pag inom ko niya, hindi na ako muling mauuhaw. Yun po yung istorya po noon. Tapos sinabi rin dito ni Jesus Christ, kapag ininom mo ang tubig na ito, ay magiging parang, ito ay babalong, magiging spring. Alam mo yung spring? Bukal. Nakakita na ba kayo ng bukal? Kahit takpan mo yung bukal, talagang hahanap pa niya kung saan, ano yan. Pag ininom mo itong tubig na binibigay ko sa iyo, ano ito? The Word, the Spirit. Pag tinanggap mo ito, hindi ka na mauuhaw kahit kailan. At ito'y pabalong spring na dadaloy at ito'y magbibigay ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ito po yun. Sabi, pag ininom mo yun, okay, magkakaroon ka ng spring. Ito ay babalong, bubukal. Kahit takpan mo itong bibig mo, lalabas yan sa lalabas sa ilong mo yan. Hindi kayang pigilan. The water gives life. The Spirit gives life. Hallelujah. Fruitfulness, yes. Kaya ang JCLM Kalamba, dumadami, lumalago, nagiging fruitful kasi hindi mapigilan ang pag-share ng Word of God dahil bumapalong sa Kanya yung salita ng Diyos. Hindi kayang pigilan. Hallelujah. Pag ito'y sinir mo, tinanggap ng nakarinig, magkakaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan, maliligtas.
Buhay na kasiyasiya, kaaya-aya, maililigtas sa kapahamakan, maililigtas sa kahirapan, maililigtas sa kaguluhan. Bakit? Yung spring of water, yung water na tinanggap, yun ang buhay, buhay na salita. Walang iba kundi si Jesus ang tinanggap mo. Hallelujah. Mababago, matatransform ang buhay. Yung tubig na yun na i-share mo, ipaiinom mo sa iba, ibibigay mo sa iba. Yung magulong pamilya maaayos, yung punong-puno ng bisyo, kung drug addict, mawawala ang drug addiction, yung may bisyong paninigarilyo, nawawala yung paninigarilyo, yung nagsusugal, yung talamak sa sugal, sa kasino, sa sabong, hindi na magsasabong, hindi na magkakasino. Bakit? Yung tinanggap niya, yung salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Hallelujah. Nakakaawa po pag wala pong Espiritu ng Diyos. Marami pong pamilya ang nasira dahil sa sugal sa kasino. Naisanla yung sasakyan, yung bahay, na wala na, kay pati yung sira na po. Pero alam po ba ninyo, yung salita na nasa sa iyo, nasa sa puso mo yan. Okay, huwag mong pigilan yan. May kapitbahay ka, painumin mo ng tubig na nagbibigay buhay. May kasamahan ka sa trabaho, painumin mo ng tubig na nagbibigay buhay. Merong ka ka-eskwela, pastor, wala akong school ngayon na. Anong ginagawa ng mga ng cellphone na ang noong gadget mo, naaksaya lamang kung saan-saan ginagamit yan. Yung salita ng Diyos, nasa cellphone mo yan, Word of God, yan ang gamitin mo para yung mga ka-eskwela mo makakilala sa Panginoon at mababago po buhay. Pastor, pandemic. Alam po ba ninyo, kung nakita mo yung Vision 2020 Spirit, napakalaki ng opportunity para pala ako ay makapag-evangelize. Hallelujah. Yung kasagsagan ng pandemic na yan, nasa tao, lockdown, nag-iintay mga tao, anong gagawin ko dito? Nako, yung mga merong vision na 2020, yun po yung nakakapag-evangelize ng maraming tao. Ako pinaniniwala, isa po yung ang JCLM Kalamba. Parang hindi yata totoo yung narinig ko yata. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Alam po ba niyo, isa kayo doon sa ating pong meron po tayong JCLM na ang dami po kanina, pinag-pray po kanina. Isa ang Kalamba sa growing church ng JCLM. At ang nakakatuwa, hindi lang, pagka-growing ang church, siyempre, financially, nag-grow din. Isa rin sa Kalamba, ang isa sa pinakamataas na nagbibigay ng nakita namin yung meron to. Kitang-kita naman no? Okay? Amen? At kasunod doon, siyempre, kapag masaya ka, gumaganda ka, no, di ba? Pagka malungkot ka, pumapangit ka. Di ba? Kasi hindi ka fruitful Hallelujah. Last na po, dito po ako magtatapos. Para ito yung conclusion ko rin, no? Hindi ko pwedeng hindi sabihin to kasi wala po dyan sa ating slide. Ito po yun. Sino po dito nakabasa po sa Book of Acts, sa chapter 3? Alam po ba ninyo, yung pong mga disciple ni Jesus, nung hindi nila nare-receive yung Spirit, hindi sila nababaptize ng Spirit, ay sila po ay na-disperse, nagtatago, natatakot. Pero nung sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong umalis sa Jerusalem at hintayin niyo yung pangako. Ano yung pangako? Yung Spirit, the Holy Spirit, i-empower kayo. And you shall receive, sa Acts chapter 1, you shall receive power
and you will be my witnesses to Jerusalem, Judea, Samaria, and through outermost part of the earth. Pag na-receive niyo yung spirit na yon, kayo yung magiging witness ni Jesus. Ang ibig sabihin nun, isi-share niyo po si Jesus. Isi-share niyo kung anong ginawa ni Jesus. Okay. In Acts chapter 2, dito po, bumaba po yung spirit na bautismuhan sila. At dito talagang, ito po yung power. Ito po yung talagang kapangyarihan ng Diyos. Hindi na po sila natakot. Hindi sila nahiya mag-share ng Word of God. Ang sinishare lang nila ay wala ba kundi si Jesus. Acts chapter 2. Then ito po yon. Chapter 3, dito na gumawa ng mga himala, ang mga apostol. At ang tao na puspos ng Espiritu ng Diyos na nagbibigay buhay, nakakagawa ng himala. Church, gusto ko pong sabihin sa inyo, ito po yon. Meron kayong kapangyarihan to perform miracles, signs, and wonders. Gamitin nyo yan. Huwag kayong matakot. Yung pong mga, nakita nyo talaga yung may mga sakit, imposible, may mga karamdaman. Dahil nasa sa inyong espiritu na nagbibigay buhay, ilihans po ninyo yan. At utusan ang sakit at karamdaman na ito'y lumayas. Lalayas po yan. At makakaroon ng kagalingan. Yung pinapatunayan ko, alam niyo po yung aking wife, cancer, colon cancer. Wala na pong Lunas, sabi ng doktor, iwi mo na. Anong gamot? Wala. Reseta, wala. Pero yung Espiritu ng Diyos ang siyang nagbigay ng kagalingan do sa aking asawa. Miracle. Okay. Huwag niyong katakutan, huwag niyong atrasan kung merong magpapapray over ng merong sakit. Kahit naghihingalo yan. Okay. Hindi si pastor, hindi, kaya ko lamang sipon o bulang. Hindi, oo. Kahit malala yan, oo. Kung mamatay, di namatay. Ikaw bubuhay? Hindi. Ang Panginoon Diyos, kung gusto ng Diyos mamatay yan, oo. Pero huwag yung kalimutan, mayroon kang kapangyarihan. Ano nangyari doon sa mga apostol? Si Peter and John papunta ng simbahan. Ano nangyari doon? Meron isang pulubi doon. Lumpo. Siyempre, lumpo, nakaupo, no? Okay. Meron bang lumpo nakatayo? Wala, ako nakaupo. Pagdaan ni Peter and John, sabi po doon, Acts chapter 3. Sabi ng pulubi, palimos nga po. Huminto si John, si Peter and John. Sabi ni Peter, tumingin ka sa amin, eye to eye. Tingnan mo kami, mata sa mata. Ano siguro ang sabi ng pulubi? Naku, buena mano, sa wakas. Wala naman to sa Bible, minaano ko lamang. Parang ganun no? Tumingin ka sa akin, di siyempre, ang akalain ng pulubi, bibigyan ako ng limos nito. Sa wakas, makakaroon na rin talaga. Tagal ko na nakaupo dito, 3:00 ng hapon. Kanina umaga, tapos 3:00, wala pa akong buena mano. Ito ngayon, buena mano, napansin ako. Tingin. Tumingin. Siguro nakaganon. Sabi ni Peter, wala akong atik, wala akong datong pera, kwarta, wala. Sabi doon, silver and gold have I none. Wala ako niyan. Bakit mo ako pinatingin? Akala ko pa, bibigyan mo ako. Meron akong ibibigay sa iyo na mas higit kaysa pera. Ano yun? Pag tinanggap mo ito, magiging fruitful ka. Ano magiging fruitful? Hindi ka na magiging lumpo, hindi ka na magiging pulubi, hindi ka na maghihirap. Pag tinanggap mo ito, ano nga po yun? Handa ka bang tanggap? Opo! Tanggapin mo ang Panginoong Kristo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, rise up and walk. Tanggapin mo ito. Naniwala yung lumpo. Tinanggap po yung Espiritu ni Jesus. Na kay Pedro, yung isinasalita ni Peter, that is Spirit na nasa kanya, ibinigay doon sa pulubi, doon sa lumpo, at tinanggap ng lumpo. Ano nangyari? Mula pagkabata, lumpo. Siyempre talagang lumpo.
Rise up and walk. Ang sabi, praising and walking and lifting and praising God. Walking and lifting and praising God. In the name of Jesus Christ. Rise up and walk. Anong ibig sabihin? Pandemic, kahirapan, kawalan, kaguluhan. Tanggapin mong espiritu na nagbibigay buhay. Ito ang magpapabago ng iyong buhay.